Nagbabalik ang unang balita, isang lalaki ang nakaligtas matapos pagtulungang gulpihin at tinangka pa umanong patayin ng mga construction worker na inutusan ng kanyang kapitbahay. Itinanggi naman ng kanyang kapitbahay ang paratang. Narito ang aking report. Mga tinamong pasa, bukol at gasgas sa mukha at katawan ang inabot ni Joven Clavio matapos umanong pagtulungan ng kapitbahay at ng mga construction worker nito. Nagwawalis raw siya noon para ihanda ang pagtitindahang pwesto sa tapat ng kanilang compound sa Tayuman, Tondo, Maynila nang hilahin umano siya ng mga construction worker papasok sa ginagawang bahay ng kapitbahay na si Valde Castro. Doon ay halinhinan daw siyang sinuntok, tinadyakan at itinali pa ang mga kamay at paa. Patunay raw ang mga litratong ito na kuha umano ng sumaklolong kapitbahay. Meron po nagtatali sa akin. Tali niya, narinig ko po yung may-ari. Sabi niya, tali niya yan. Tapos sabi niya ganun. O banatan niya, dito na papatayin na natin, dito yan. Nang rumesponde mga polis, kusa namang sumama ang mga construction worker, gayon din si De Castro. Hindi tinanggi ng foreman na pinagtulungan nila si Clavio, pero hindi raw siya itinali. Yung kanina, hindi na ako nakapagtemperin dahil inuulit na naman. Lagi na lang ganun ginagawa. Tsaka yung mga salamin doon, napabasag. Ewan kung hindi nga namin nakita kung sino nang basag. Pero maaring suspect siya dahil siya nga itong galit sa amin eh. Hindi humarap sa kamera ang may-ari ng bahay na si De Castro pero itinanggi niyang ipinapapatay umano niya si Clavio. Sa investigasyon ng pulisya, lumabas sa inireklamo na noon ni Clavio sa barangay construction dahil nababagsakan daw ng bato, buhangin at simento ang kanyang paninda. May kontrareklamo naman ang may-ari ng bahay dahil sinisira raw ni Clavio ang mga salamin ng bahay. Pero dahil malinaw raw sa insidente kanina kung sino naagrabyado, sasampahan ng reklamo ng pulisya ang mga nambumbog kay Clavio. Mukhang nasa physical injury. Pero kung doon sa may mga ebidensya silang pinapakita at mga witnesses, baka tingnan natin kung papasok tayo sa frustrated homicide. Mga kapuso, maging mapanuri po sa mga bagay na binibili natin sa internet. May bago raw kasing modus ngayon ng mga magnanakaw ng motorsiklo kung saan matapos silang makapambiktima ay ibebenta sa mga buy and sell website ang ninakaw na motor. Narito ang report ni Marie Zumali. Mahilig ba kayong bumili o magbenta ng mga gamit sa mga buy and sell website? Kahit kilala na ang website na pinagpoposta ng mga gamit na ibinebenta, kailangan pa rin laging magpakasiguro at mag-ingat. Kwento ni Raymond, di niya tunay na pangalan, ninakawan siya kamakailan ng motorsiklo sa harap mismo ng kanyang bahay. Last June 22 siya. At around 3 o'clock. Yes, ma'am, nakapark yung motor nun eh. May neighbor ako doon na nakakita na may umaaligid. May narinig isang kumalansing, lumabas siya. Tapos nakita niya, nakasakay na yung tao, yung naka-backride. Nakasusi raw, pinaandar yung motor, tapos tumakbo. Agad niyang inareport sa Barangay Police at Anti-Carnapping Unit sa Marikina ang pagnanakaw pero hindi agad ito nabigyan ng resulta. Sa kagustuhan makabili ng magagamit na motorsiklo, tumingin siya sa isang buy and sell website. Nagbakasakali na rin siyang baka makita pa niya roon ang nawawalang motorsiklo. Almost everyday, nagtitingin ako ng Mio. Ang tinitingnan ko yung date ng carnap to present. Parang possible ito yung unit kasi parehong pareho. Dahil yung kulay, two-tone ako, yung red, yung Mio 4 fascia, tapos so, nung nakita ko, same color, same body, same resemblance ng unit ko. Sa nakita niya, naghinala na raw siyang baka yun nga ang kanyang nawawalang motorsiklo. Kaya agad siyang kumontak sa nagbebenta. Nagtaka kagad ako dahil nung, siyempre, ikaw yung inquiry, ikaw dapat yung pupunta doon sa lugar niya. Siya yung nagpoporsige na ako na pupunta sa lugar mo. Taga saan ka ba? Gumawa ako ng setup. Magkikita sa isang lugar, ganito, sa mall, parking space para maganda-ganda laban. So, nung umuo siya, pumunta na ako ng, dito sa Krame. Sabi ko sa chief na, sir, meron akong possible suspect. Doon na inuli, on the spot, yung suspect.
Ayon sa PNP Highway Patrol Group, bagong modus ito ng mga magnanakaw. Ikatlong kaso na itong inireport sa kanila simula nitong Mayo lang. Bukod sa ibinibenta sa buy and sell website ang mga nakaw na gamit, may ilan namang magnanakaw na magpapanggap na buyer at pag nagkita na sila ng seller ay tsaka nanakawin ang ibinibentang gamit. This is another modus na aside from yung dati, nangangarnap sila sa kalye o kaya kinakarnap nila tapos binibenta uli, ginagawa ng papel, binibenta uli. Since mahigpit ang operations ng pulis sa kalye, ang ginagawa naman nila sa internet naman sila nagbebenta. So, kahit sabi mo dalawa o isa pa lang yung case na ganyan, alarming yun. Hawak na ngayon ng pulisya ang 3 suspect sa pagnanakaw sa motorsiklo ni Raymond, na kinilalang sina Jordan at Justin Rodriguez at Justin Sinampan. Pero ayon sa mga suspect, nabili lang din daw nila sa website ang nakaw ng motorsiklo at ibinenta lang muli. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya habang swerte nang naibalik na kay Raymond ang kanyang motorsiklo. Pero paalala ng pulisya sa mga bibili at magbebenta sa mga website, Doon sa seller, kung meron tumawag sa kanila, iset nila kung saan yung safe place, kung saan nila pwedeng ibenta, makipag-transact pagdating doon sa binibentang sasakyan. At the same time, hanapan niya ng mga valid identification cards. Kung pwede, kuhanan niya ng picture yung mismong bibili, no? Mas maganda yan for security reasons, no? And kailangan at least meron siya mga kasama doon sa buyer. Bago nila bilhin yon, ang lagi namin ina-advise is for them to check with the Highway Patrol Group kung yung bibilhin nilang sasakyan na ganito, yung plate number, yung may body number, engine or chassis numbers, hindi kasama dun sa listahan ng mga stolen. bagamat walang pananagutan ng website sa ganitong insidente, dapat din daw ay tignan nila sa PNP HPG ang mga ibinibentang sasakyan bago ipost sa kanilang website. Ang hotline ng Highway Patrol Group ay 726-1261 hanggang 62 o sa 0906-374-5375. Para sa unang balita, Mariz Umali reporting. Gumanda po ang foreign currency rating ng Pilipinas base po sa pamantayan ng international credit rating firm na Standard & Poor's o S&P. At mula po sa tinatawag na BB+, gayon po ay stable na ang outlook ng S&P sa ating rating. Kaugnay po niyan, para maunawaan natin at maintindihan, makakausap po natin sa studio si Professor Winnie Monson, Economic Professor mula po sa University of the Philippines. Maring Winnie, good morning. Good morning, Igan. Apo, anong ibig sabihin po nitong balitang ito sa ordinaryong mamamayan? Ay, wala. no, honest to God. Kasi kung tumataas ang rating, enjoy ng gobyerno. Talagang nagyayabang sila. Okay. Pag bumaba ang rating, sinasabi nila, we really don't care. It really doesn't mean much. Okay. They have to be consistent. Pero, sasabihin natin sa ating mga kapuso, kagaya ng sinabi ko nung pinag-aralan natin yung financial position ng central bank, talagang maganda ang position. Our debt, our reserves are very high, 14 months of reserves. Our debt to GDP ratio is low, 28%. Maganda ang ating mga financials. So, ibig sabihin, pag nag-upgrade ka ng foreign currency rating na ito, makaka-attract ba ng investors yan? Alam mo, kaysa malaki yan, hindi, kung dadating. Alam mo, there are three credit rating agencies. Standard & Poor's, Moody's, at saka Fitch. Standard & Poor's, tumaas lang sila, enjoy tayo. Pero yung Fitch, noong pa, tinaas na to BB+. Okay. But Moody's, hanggang ngayon, B. In other words, 3 different credit rating agencies had 3 different rates. Okay. Ano ba? At saka hindi na ako naniniwala dyan sa mga credit rating agencies yan, Igan, mga kapuso. Bakit? Kasi, sa New York? Nung 2007, 2008, ang gaganda ng mga rating nila dun sa mga kumpanya na bumagsak. Oh my goodness. Kasi, ang nagbabayad sa kanila niyan, mga kliyente nila. Ayun ang mga kliyente nila . Well, they may be a little bit more accurate with respect to countries, but medyo wala akong credibility. So mga kapuso, what is important talaga, if we want to get foreign investments, na responsible foreign investments, kailangan maganda ang infrastructure natin. May rule of law tayo, walang lusutan ng lusutan. Ayan ang kailangan.
kesa magkaroon tayo ng BBB Plus. And Okay. please understand, mga kapuso, that BB Plus is still not investment grade. Okay. Ano ba? Ano pa? It's below investment grade because investment grade is kailangan BBB minus. Ba? Naks! So, papunta na tayo doon. BBB. Tama na yan. No. Let's just do what we have to do. Okay. Period. So, masaya lang dito yung mga taga-palasyo. Nagagamit nila Oo, for... tapos kung Kasi ang duda ko rito, ngayong binalita ito, baka bahagi ng SONA to, di ba? Maring Winnie? Oy, siyempre. Pero pag bumabayan, mark my words, Okay. kung bumabayan, sasabihin ng palasyo, it really does not matter. Okay. It matters when it goes up. It does not matter when So, it goes malinaw, down. hindi ito yung batayan ng mga investor, ito mga rating firm na ito. alam mo, Igan, you have plenty, you go to different sources and you do your own studies. Kung talagang seryoso ka, gusto mo. Hindi lang yung credit rating niyan, lalo na medyo very very uncertain yung credibility nitong mga credit rating agencies now. They haven't done anything at the moment to get back the credibility they lost during the global financial crisis. Okay. So, Pinoy, tuloy ang trabaho, ha? Tuloy ang sipag. Maraming salamat. Maring Winnie, good morning. Professor Winnie Monson. Okay. Ipinilabas na po ang official trailer ng latest action movie ni Tom Cruise, ang Jack Reacher. Siya po ang gaganap na lead dito at tungkol dito sa isang murder case kung saan siya ang na-assign para mag-imbestiga. Kamakailan lamang si Tom Cruise ang nauna po sa listahan ng 100 highest paid actors ng Forbes magazine at usap-usapan nga ngayon kung makaka-apekto ba sa box office ng Jack Reacher ang divorce na ipinail ni Katie Holmes. December 2012 ang official showing ng Jack Reacher. May mga chika pa ako mamaya, so stay tuned mga kapuso. Rhea? Salamat, Luan. Solong-solo ng isang bettor ang halos 164 million pesos na jackpot ng Grand Lotto 655. Ang winning number combination ay 36, 26, 10, 49, 32 at 37. Wala pang impormasyon kung saang Lotto outlet tumaya ang pinakabagong Lotto Millionaire. Huling may nanalo ng Grand Lotto jackpot noong May 9 at nag-iisa lang din po ang nanalo noon ng mahigit 136 na milyong pisong jackpot. Tatangirin namin mamaya. Exclusive. Police pinaghanap pa tao sa umanong walang habas na magpaputok ng baril sa Pasig. At libo-libong pirated DVD na lula ng isang truck patungong Quiapo, Maynila, naharang ng mga otoridad. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ngayong malamig ang panahon, maulan, kailangan natin ng pampainit sa ating katawan. Pero itong papakita natin, ituturo natin sa inyo ngayon, may added factor pa siya. At para pag-usapan ito, kasama natin si Miss Nancy Reyes. Hello, Miss Lynn. Good morning. Miss Nancy, may Opo. added factor nga ito, you were telling kanina, na pampainit ng katawan. Oo. Kasi gaya nung sa mga ibang Asian